Dear Miss Love, hindi ko akalain na sa dami ng taong naisakay ko bilang taxi driver, ang pinaka-hinding-hindi ko makakalimutan ay ang araw na sumakay sa taxi ko si Abby, ang aking inaanak. Mula sa simpleng paghahatid at pagsundo, napunta kami sa chat, tawanan at palihim na mga sandali. Hanggang sa dumating ang tukso na hindi ko na kayang pigilan. Alam kong mali, pero paano ko pipigilan ang pusong natutong magmahal kahit sa paraang hindi dapat? Ito po ang aking kwento. Sana'y magustuhan niyo. Ako po si Rodolfo, 42 na. Isang matandang binata na halos kalahati ng buhay ay ginugol sa pagmamaneho ng taxi dito sa Maynila. Wala akong asawa, wala ring anak. Siguro dahil natakot akong magkapamilya. Baka hindi ko kayanin ang responsibilidad. Sa gabi, pagod na pagod ako. Madalas umuuwi lang ako sa maliit kong inuupahang kwarto sa Sampaloc. Tapos gigising kinabukasan para ulit bumiyahe. Paulit-ulit lang ang routine ng buhay ko. Pero isang araw, isang pasahero ang nagpabago sa takbo nito. Nakapark ako noon malapit sa isang kilalang university sa Espanya. Naghihintay ako roon kung may mga estudyanteng sasakay. Maya-maya lang, bigla kong napansin ang isang pamilyar na muka. Dalaga na, maganda, maayos manamit, maputi, mahaba ang buhok na may bitbit na libro at laptop bag. Paglapit niya, napangiti talaga ako nung makilala ko siya. Pero siyang unang bumati. Ninong? Bulong niya, parang nagulat din. Nalaki ang mga mata ko. Abigail? Oo, siya nga. Si Abigail, anak ng kumpare kong matagal nang nasa probinsya. Noong binyag niya, ako ang isa sa mga kinuha nitong ninong. At simula noon, bihira ko na siyang makita. Ang huling kita ko yata sa kanya elementary pa lamang siya. At ngayon, dalagang-dalaga na. Ang laki ng pinagbago. Grabe, ikaw nga. Nakangiti niyang sabi habang sumasakay. Hindi ko alam kung bakit parang tinamaan ako. Ngiti pa lang niya, Miss Love. Parang may kakaibang kumurot sa dibdib ko. Pero pinilit kong maging normal. Oo, ganun talaga. Hanap buhay. Ikaw, dito ka na pala nag-aaral. Ang laki mo na. Tumawa siya. Yung tawang parang musika. College na po ako, Ninong. First year, nursing. Ganun ba? Kumusta ang papa mo? Ayos lang naman po. Ganun pa rin, mahilig magtoma sa kanto. Biro ng dalaga. Napangiti ako. Habang umaandar ang taxi, panay ang kwento niya kung paano siya pinadala ng mga magulang mula probinsya para dito mag-aral. Kung paano siya naninibago sa Maynila. Ako naman tahimik lang na nakikinig. Pero sa bawat sulyap ko sa kanya, nakikita ko yung inosenteng ngiti niya. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi dapat. Salamat po, Ninong ah. Buti kayo yung nasakyan ko. Parang mas kampante tuloy ako ngayon pag kayo yung nagmamaneho. Sabi niya nung maihatid ko siya sa dorm niya. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko, parang may apoy na biglang sumiklab. Alam kong bawal, pero bakit sa unang pagkakataon, parang may dahilan akong muling umasa. Simula nung araw na nasakyan ako ni Abigail, parang nagbago ang araw-araw kong biyahe. Ngayon, siya na palagi ang laman ng isip ko habang nasa kalsada. Halos gabi-gabi, nagme-message na siya sa akin. Nong, may klase ako bukas ng 7 a.m. Pwede po ba kayong magsundo? O kaya naman, uwian ko ho mga 6 p.m. ah. Baka pwede naman kayong dumaan. Siyempre, hindi ko matanggihan. Para bang biglang nagkaroon ng dahilan ng pagod kong katawan na magmaneho.
Kapag siyang pasahero, magaan ang trapiko. Unti-unti, naging parte na ng routine ko ang pagsundo at paghahatid kay Abby. Kapag papasok siya sa universidad, ako ang nagdadala. Kapag uwian, ako rin ang naghihintay. At tuwing nasa taxi siya, ang dami naming napag-uusapan. Minsan tungkol sa klase niya, minsan tungkol sa buhay nila sa probinsya. Minsan naman, tungkol sa mga plano at pangarap niya sa buhay. Pero may mga pagkakataon na parang iba ang tono niya. Nga pala, ba't hindi na ho kayo nag-asawa? Tanong niya minsan. Sayang naman ang lahi niyo. Ang gwapo niyo kaya. Alam mo ba Ninong, may aaminin ako sa inyo. Ano naman yun, Iha? Alam niyo ba? High school pa lang ako crush na kita. Kapag umuwi ka sa probinsya at pumupunta sa bahay, hinihintay talaga kita. Sus, binola mo pa ako. Oo na. Lagi na kitang susunduin. Gatong ko naman. Pero alam nyo, mas okay na rin pala na di kayo nag-asawa, no? Uy, bakit na naman? Baka kung may asawa ka na, edi hindi nyo na ako nasusundo niyan. Anya, sabay ngiti ng Pilya. Natawa na lamang ako. Pero may kung anong kabog sa dibdib ko. Hindi naman kita palaging masusundo, Abby. May iba ka rin naman na pwedeng sakyan kapag ganoon. Ayoko nga po. Mas safe ako sa inyo, no? Sabay kindat niya. Hindi ko alam kung biro lang ba yon o may ibig sabihin. Pero sa tuwing ganoon siya magsalita, pakiramdam ko, tinutukso niya ako. Isang gabi, bigla siyang nag-chat. 9:00 na nun. Kakauwi ko lang sa inuupahan kong kwarto at sobrang pagod na pagod ako. Pero nung makita ko yung pangalan niya sa cellphone ko, bigla akong nabuhayan. Nong, gising pa po kayo? Agad ko yung sinagot. Oo, bakit? Wala lang. Gusto ko lang kumustahin ka. Hindi ka ba nalulungkot dyan? Mag-isa lang kayo? Tanong niya. Napaisip ako. Minsan lang may nagtanong kung kumusta ba ako. Nag-reply ako. Nalulungkot din naman, Abby. Pero siguro sanay na rin. Ikaw, kumusta ka na dyan sa dorm mo? Nakakapanibago po. Pero buti na lang nandyan kayo. Feeling ko may pamilya akong kasama dito sa Maynila. Napangiti ako habang hawak ang cellphone. Hindi ko naisip yung pagod. Naramdaman ko yung kakaibang init na may nag-aalala sa akin. Tapos dumating na yung mga biro niya. Ninong, baka may girlfriend kayo dito sa Maynila Wala, Abby. Taxi lang ang kasama ko araw-araw, gabi-gabi. Sabi ko. Buti naman kung ganun. Kung wala gusto mo, ako na lang. Pwede naman ako. Biro niya. Napatigil ako sa nabasa ko. Baka nagkamali lang ako ng intindi, pero hindi. Yun ang reply ni Abby. Nag-type ako. Abby, wag kang ganyan. Inaanak kita. Agad siyang nag-reply. Joke lang naman pero seryoso. Ang bait-bait mo kaya. Tapos masarap kasama. Lalong-lalo na, gwapo pa. Hindi ko alam kung paano ako magre-react sa mga sinasabi niya. Sa isang banda, natutuwa ako na mas nagiging malapit kaming dalawa. Pero sa kabilang banda, alam kong bawal at hindi ito dapat. Kinabukasan habang sinusundo ko siya, iba ang kilos niya habang nasa likuran. Nakadungaw siya sa bintana pero napapansin ko sa rear view na palihim niya akong sinusulyapan. Nong, tawag niya. Alam niyo ba, pagkasama ko kayo parang ang gaan-gaan. Para bang pakiramdam ko, ligtas ako palagi. Ngumiti ako. Dapat lang. Iingatan naman talaga kita, Iha, at inaanak kita. Pero napatitig to sa akin. Iba. Hindi ganun. Hindi lang dahil inaanak niyo ko. Natigilan ako.
Hindi ko na nasundan kung anong ibig niyang sabihin. Pero ang alam ko lang, lalo akong nalilito sa mga sinasabi niya. Dumating yung mga araw na halos siya nang naghahanap ng dahilan para makausap ako. Kapag hindi ko siya nasusundo, magchat-chat siya. Noong, bakit di kayo nagpaparamdam? Namiss ko kayo. Minsan naman, baka may date na kayo sabihin niyo sa akin, magtatampo ako. Sa totoo lang, nakakatawa siya. Pilya. Pero sa likod ng mga biro, ramdam ko na may kakaiba. At doon nagsimulang tumibok ng mas mabilis ang puso ko tuwing nakikita ko siya. Isang gabi, habang naghatid ako ng ibang pasahero, nagchat siya ulit. Hindi ako makatulog. Gusto ko kayong makausap. Pinark ko muna yung taxi saglit at sinagot siya. Bakit, may problema ba? Wala naman. Naisip ko lang, namiss ko kayo. Napahawak ako sa dibdib ko. Ano ba to? Bakit ba ganito yung mga sinasabi niya? Abby, nandito lang ako para sa'yo. Sige na, matulog ka na. Promise yan Promise. Kaya love na love kita Pagka-uwi ko ng gabing yon, nakahiga ako pero hindi ako makatulog. Iniisip ko yung mga chat niya, yung mga ngiti niya, yung mga biro na may halong lambing. Si Abigail. Siya yung dahilan, Miss Love, kung bakit muling may sigla ang buhay ko. Pero kasabay nito, ramdam kong may apoy na unti-unting lumalakas. Apoy na pwedeng sumunog sa aming dalawa kapag hindi napigil. At doon ko naisip, hanggang kailan ko naman kayang itago ang damdamin ko? Hanggang saan naman kami dadalhin ng mga biro at landian? Habang lumilipas ang mga linggo, lalo akong nahuhulog sa bitag ng mga ngiti at biro ni Abigail. Hindi ko na alam kung saan nagsimula, basta ang alam ko, gabi-gabi ko nang inaabangan ang chat niya. At sa bawat araw na ako ang nagsusundo at naghahatid, pakiramdam ko hindi na lang ako basta ninong niya. Para bang espesyal na may puwang na ako sa buhay niya. Isang Biyernes ng gabi, mahaba ang klase niya. Sinundo ko siya mga bandang 9:00 na. Pagsakay niya sa taxi, agad siyang umiti at umupo sa harap. Hindi na siya sa likod na upo gaya ng dati. Dito na lang ako para magkalapit tayong dalawa. Anya. Napangiti ako. Kahit ramdam ko na naman ang kakaibang kabog ng dibdib ko. Ang bango niya. Amoy cologne na banayad lamang ang amoy. Naka-jeans lang siya noon at simpleng blouse. Pero para sa akin, napakaganda niya at hindi mo pwedeng ipagsawalang bahala. Habang umaandar kami, nakadungaw siya sa bintana. Pagkatapos ay bigla siyang tumingin sa akin. Alam mo nung, minsan parang ang tahimik ninyo. Naaasiwa ho ba kayo sa akin? Tanong niya. Umiling ako. Hindi, iha. Nasanay lang talaga akong mag-isa. Pero simula nung lagi kitang sinusundo, mas masaya yung biyahe. Natawa siya. Sabay sabi ng pilya na, So, ako palang nagpapase sa inyo ngayon, Baka mahulog na kayo sa akin yan, Anya sabay kindat. Natawa ko. Abby, wag kang ganyan. Kung sakali ba nung ayaw nyo? Hindi ko alam kung biro o totoo. Pero napatingin lang ako sa kanya. Punta naman tayo sa tahimik na lugar. May alam ka ba? Gusto kong marelax Nakakapagod kaya sa school. Puro stress. Anya. Sige. Dumaan ako sa mas madilim na kalsada. Halos walang tao at madilim ang paligid. Habang binabaybay namin ang kalsadang yun, biglang nagsalita si Abby. Pwede bang huminto tayo dito saglit? Bakit, may gagawin ka ba? Tanong ko. Wala naman. Gusto ko lang huminto. May kutob ako pero hindi ko siya tinanggihan. Pinark ko ang taxi sa gilid ng kalsada. Sa ilalim ng isang poste na may mahinang ilaw. Walang dumadaan na sasakyan, tahimik ang paligid.
Mag-aalas 11 na ng gabing yun. Tahimik siya. Nakatingin lang sa harapan. Pero pagkatapos humarap to sa akin, ngumiti ng kakaiba. Seryoso ako, Ninong. Masaya ako na kayo lagi yung kasama ko. Importante ka rin sa akin, Iha. Malapit ka sa akin dahil inaanak kita. Aalagaan kita habang nakakasama mo ko dito. Sabi ko. Pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. Mainit ang kamay niya. Kung higit pa roon, kaya niyo ba akong alagaan? Hindi lang dahil inaanak mo ko. Kaya mo ba akong tingnan bilang babae, dalaga, hindi bilang inaanak mo? Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano bang sinasabi niya, pero ramdam ko yung pintig ng puso kong bumibilis. Abi, bulong ko pero hindi ko na ituloy. Ngumiti ito ng pilya, sabay binilik ang kamay niya sa kandungan. Ninong, gusto talaga kita eh. Napasingap ako noon, Miss Love. Sa madilim na kalsadang yun, para bang may sariling mundo kami. At doon, wala nang biro ang mga sinasabi niya. Seryosong-seryoso na siya. Sandali kaming natahimik. Hanggang sa maya-maya, muli siyang nagsalita. Diba single ka naman? Malay mo, sa akin maging masaya ka. Bakit hindi mo ako subukan? May minahal ka na ba dati? Meron, Abi. Pero, iniwan niya ako. Sayang naman. Kung ako yung babae, hindi kita iiwan. Hindi ko kayo pakakawalan. Napatingin ako sa kanya. At nagdagpo ang mga mata naming dalawa. Doon ko nakita na hindi na biro ang mga sinasabi niya. Abi, ulit ko sa mahinang boses. Alam mo magagalit ang papa mo sa ginagawa mo. Sa mga sinasabi mo. Lagot ka kung sakaling marinig niya yung mga sinasabi mo. Totoo naman kasi yung nararamdaman ko eh. At kung bawal man, anong magagawa ko? Masaya ako kapag kasama kita. Hindi ko na alam ang isasagot. Para bang kinulong ako ng tadhana sa isang sitwasyon na hindi ko inaasahan. Maya-maya, bumalik siya sa pagiging pilya. Ninong, huwag kayo kasing kabado. Hindi naman malalaman ni Papa eh. Ayaw mo ba sa akin? Alam mo ba, Anya, may sasabihin ako sa iyong sikreto. Alam mo bang wala pa akong karanasan sa kama? Gusto mo ba, ikaw ang maging una ko? Turuan mo ako ng mga dapat kong malaman, please. Ano bang sinasabi mo dyan, Abi? Sige na. Anya't hinawakan ako sa kamay. Please. Anya ulit na may kasama pang pagpungay ng mga mata. Nawala na ako sa ulirat noon, Miss Love. Nung ilapat niyang labi niya sa labi ko. Naging sunod-sunuran ako sa mga sumunod na segundo. Hanggang sa, teka, hindi ganyan, Abi. Tumawa siya. Mali ba? Hinalikan ko siya. Tinuro ko sa kanyang lahat. At ang kinagulat ko, Miss Love, nung kalasin niya ang suot niyang uniforme. Doon, hindi ko sukat akalain na masisilayan ko yung lahat sa kanya. At sa isang iglap, naangkin ko siya. Binigay niya yung sarili niya sa akin ng walang pag-aalinlangan. At hindi ko akalain na mangyayari yun. Sa loob ng kotse, nagtampisaw kaming dalawa. Hindi ko naisip yung bukas. Dalang isip ko'y nasa oras na iyon. Yung kasama ko siya. At opo, ako ang unang karanasan niya. Hindi siya nagsisinungaling. Bakit sa akin mo binigay? Marami ka pang lalaki na makikilala. Dahil ikaw ang gusto ko. Kung ganoon, ipangako mo, ako lang. Sabi ko, sa akin ka lang. Promise. Anya, sabay inabot niya ang pinky finger niya na para bang bata nagpa-promise. Natatawa ko pero hinawakan ko pa rin ang kamay niya. Pagkatapos ng ilang minuto, tara na. Baka hanapin na ako sa dorme. Pero alam mo, the best ka. Marami akong natutunan sa'yo.
Mas marami ka pang dapat matutunan, Iha. Pinaandar ko na ulit ang taxi. Habang binabaybay namin ang kalsada, tahimik lang kami pareho. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ito simpleng biyahe lang. Sa gabing yun, sa isang malalim o madilim na kalsada, kung saan walang tao at walang mga sasakyan, nagbago ang lahat. Pag-uwi ko, hindi ko maiwasang umiti, pero may kaba rin sa dibdib. Ano bang pinasok ko? Bakit hinayaan kong mangyari to? Pero kahit anong isipin ko, isa lang ang malinaw. Hindi na ako makakatakas sa tukso na nagsimula sa isang ngiti at natuloy sa isang pangako sa gitna ng dilim. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, natakot ako at sabay na natuwa. Dahil alam kong simula pa lang ito ng mas malaking kwento. Simula ng gabing tumigil kami sa madilim na kalsada, parang may nabuksang pinto na hindi na pwedeng isara. Mas lalo kaming naging malapit, mas matapang si Abigail at mas mahina ang pagtutol ko. Halos gabi-gabi na kaming magkausap, kung hindi sa chat, sa taxi, at sa bawat biyahe, may maliit na lihim na nangyayari. Isang hawak sa kamay, isang kindat, minsan isang yakap bago siya bumaba sa dorm. Walang ibang nakakaalam, kundi kami lang. Pero habang tumatagal, mas nagiging mapangahas si Abby. Isang Sabado ng hapon, bigla siyang nag-message. "Nong, free ako ngayon. Tara, nood tayo ng sine." Napakunot-no ako. "Sine? Tayong dalawa?" "Oo naman, ayaw mo ba?" "Abby, alam mong bawal, baka mamaya eh." "Ninong, wala namang makakita eh. Tsaka gusto lang kitang makasama." At ayun na nga, hindi ko na siya natanggihan. Sinundo ko siya bandang mag-aalas 5. Nakadress siya. Simpleng puti, pero parang lalo siyang nagmukhang dalaga. "Bagay ba?" Tanong niya habang sumasakay. Bagay na bagay, sobra, bulong ko. Sa sinihan, pinili niya yung medyo malapit sa sulok. Halos walang tao. Naka-off ang ilaw at nagsimula ng pelikula. Tahimik lang siya. Pero hindi nagtagal, naramdaman kong dumikit ang balikat niya sa akin. "Ang lamig dito," bulong niya. Napilitan akong iakbay ang braso ko sa kanya. At agad siyang sumiksik na para bang batang naghahanap ng init. Pero ramdam ko, hindi na yun inosenteng kilos lang. May ibang mensahe. Minsan titingin siya sa akin, yung mga mata niyang nangaakit. Parang nagtatanong kung hanggang saan ko siya kayang payagan. Ako naman, nakatulala lang, pilit nilalabanan ng tukso. Sa gitna ng dilim, inabot niya ang kamay ko at pinisil. "Nong, gusto ko ulit." "Dito?" Tango niya. Hinalikan niya ako agad. Mabuti na lang at walang masyadong tao. Idagdag pa na nasa pinakasulok kami. "Namiss kita agad." "Abby, please." "Atoon, Miss Love, hindi ko alam kung paano nangyari. Pero alam ko, tama ang iniisip niyo. Naibigay ko ang nais ni Abby." Wala akong masabi nung sinabi niyang, "Mahal kita." Tumango lang ako sabay pinisilang kamay niya. At doon ko naramdaman na lumalalim na ang tali sa pagitan naming dalawa. Tali na hindi na basta mapuputol. Hindi lang sa sinihan nangyari yun. Sa tuwing susunduin ko siya, may pagkakataong kaming tumigil saglit bago siya bumaba. Minsan sa isang tahimik na kalye. Minsan sa tapat ng isang parking walang tao. Lagi itong pilya, laging may biro na may halong lambing. "Ninong, baka mamiss ko kayo kapag hindi mo ako sinundo bukas." Di susunduin na kita." "Paano kung mamaya may iba na kayong sinusundo ha? Magsiselos ako niyan." Parang bata. Pero kinikilig ako kahit may edad na ako. Nakakalimutan ko yung mga problema ko. At kapag ganun na ang tono niya, hindi ko alam kung paano ko siya tatanggihan. Isang gabi, matapos ko siyang ihatid sa dorm, hindi pa siya agad bumaba. Nakatingin lang siya sa akin. "Alam mo ba,
Ngayong Valentine's, lahat ng kaibigan ko may kadate, may boyfriend. Ako wala. Pero buti na lang, andyan kayo. Parang tinusok ang puso ko sa sinabi niya. Alam kong biro lang siguro yun para sa iba, pero sa paraan ng pagkakasabi niya, may katotohanan. Abby, baka naman dumating yung araw na magsisi ka na. Hindi ako magsisisi. Basta wag niyo akong iiwan At bago siya bumaba, yumakap siya sa akin ng mahigpit na para bang ayaw na niyang kumalas. Pagkatapos ay hinalikan ako sa labi. Mamimiss kita. Simula noon, naging paulit-ulit na. Parang may sariling mundo kami. Sa taxi, sa kalsada, minsan kahit simpleng mall o kainan, lagi siyang malambing at pinapakita nito sa iba. Alam kong mali, Miss Love, pero bawat ngiti niya, bawat hawak niya ng kamay, nagbibigay sa akin ng lakas na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa totoo lang, minsan natatakot ako. Baka may makakita, baka may makapansin, pero laging may paraan si Abby. Alam niya kung paano magtago, kung paano maging pilya pero ligtas. Naalala ko yung isa pang gabing pauwi siya. Tumigil kami sa isang madilim na parte ng kalye. Gaya ng dati, wala nung dumadaan. Doon may nangyayaring milagro sa amin. Halos mahigpit ang kapit ko sa manibela. At nang matapos yun, tuwang-tuwa siya. Ayos ba? Pagka-uwi ko ng gabing yon, humiga ako pero hindi ako makatulog. Bumabalik-balik sa isip ko yung hawak ng kamay niya. Yung mga titig niya, yung mga yakap. Paulit-ulit na nangyayari at paulit-ulit din yung kaba at saya na nararamdaman ko. Hindi ko alam, Miss Love, kung saan kami dadalhin nito. Basta ang alam ko, hindi ko na kayang tigilan. Si Abby ang dahilan ng bawat araw ko. Siya ang dahilan kung bakit muling may kulay ang mga gabi at araw ko. At kahit bawal, kahit delikado, sa puso ko, isa lang ang malinaw. Hindi na to basta-basta tukso lang. Ito ay sikreto naming dalawa na walang pwedeng makaalam. Sa paglipas ng mga panahon, hindi ko namalaya na umabot kami sa ilang taon na lihim na may nangyayari sa aming dalawa. At araw ng Martes noon, tandang-tanda ko yon, Miss Love. Maaga akong dumating noong araw ng graduation niya. Inihinto ko yung taxi sa may labas ng gate at naglakad papasok. Nakikisama sa mga magulang at kamag-anak na abala sa pagkuha ng litrato at pag-aayos ng bulaklak. Hindi ko alam kung tama bang narito ako, pero ramdam ko na kailangan kong masilayan ang pinaka-importanting araw sa buhay niya. Ang sandaling matagal na naming inaantay. Sa entablado, nakita ko siyang nakasuot ng toga. Hawak ang diploma na bunga ng 4 na taong pagsisikap niya. Ang ngiti niya ay malawak, pero may sandaling tumama ang mga mata niya sa akin. Mabilis, halos walang nakapansin, ngunit sapat para ipadama niya sa akin na alam niyang naroon ako para sa kanya. Nagbalakbakan ng lahat at tumulo ang luha ko nang hindi ko namalayan. Pinunasan ko agad yun dahil baka may makakita. Matapos ang lahat, nag-chat siya. Salamat sa lahat, Ninong. Magkita tayo mamaya kahit saglit lang. Agad akong pumayag. Nagkita kami sa maliit na parke malapit sa campus. Tahimik doon, malayo sa ingay ng selebrasyon. Nakaupo siya sa bench, hawak ang isang bulaklak na bigay ng kaklase niya. Nung lumapit ako, tumayo siya at ngumiti, pero may lungkot sa mga mata niya. Congrats, Iha. Sabi ko at pilit na pinatatag ang boses. Natupad mo na. Tapos ka na. Noong, mahina niyang sambit. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko naabot to. Ikaw ang sandalan ko. Umiling ako. Ikaw ang nagsikap, Abby. Ako'y dumaan lang sa buhay mo para maghatid, magsundo, at makinig. At syempre, alam mo na. Pero ikaw ang lumaban hanggang dulo. Tatahimik siya. Ilang saglit, tinitigan niya ako na parabang ayaw niyang pakiwalan ang tanawin. Uuwi na ako sa amin. Matagal tayong hindi magkikita niyan. Parang may pumisil sa dibdib ko
Kahit alam kong darating ang araw na ito. Iba pa rin pala kapag narinig ko na sa mismong labi niya. Alam ko, sagot ko. Simula pa lang, alam kong may hangganan tayong dalawa. At dumating na yun, Abby. Napayuko siya. Pinaglaruan ng bulaklak na hawak. Masaya ako. Mamimiss kita. Lumapit ako at maraang dinampi ang kamay ko sa kanyang balikat. Mas lalo na ako. Masayang masaya ako para sa'yo. Hindi ko inasahan na darating ka sa buhay ko at ipaparamdam mo na may saysay pa rin kahit ang isang matandang gaya ko. Napatitig siya sa akin at doon ko nakita ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Huwag mo akong kakalimutan ha. Baka pag uwi ko kalimutan mo na ako. Hindi kita makakalimutan, sagot ko. Kahit saan ako dalhin ang buhay ko, dadalhin ko lahat ng alaala nating dalawa. Pagka uwi, dumaan kami sa kanto kung saan sasalubungin siya ng pamilya niya. Huminto siya roon at nag-atubiling humawak sa kamay ko. Salamat. Salamat sa lahat. Mabilis siyang yumakap. Isang yakap na punong-puno ng pasasalamat at pamamaalam. Pagkatapos, tumalikod na siya at naglakad papalayo. Bit-bit ang diploma, ang bulaklak at ang bagong simula na hindi na ako bahagi. Nakatayo lang ako roon, pinagmamasdan siyang palayo ng palayo. Hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng dami ng tao. Bumalik ako sa taxi. Binuhay ang makina at huminga ng malalim. Habang dinadaanan ko ang mga kaling sanay na sa akin, pakiramdam ko'y may kulang na. Wala na ang mga tawag niya para sunduin. Wala na ang mga birong palihim lang naming naiintindihan. Sa bawat pasaherong sumasakay, sa bawat metrong tumatakbo, dala ko ang alaala ng isang bawal na pagmamahalan. Hindi na ito maibabalik pero hindi rin ito mabubura. At sa huli, natutunan kong may mga tao talagang dumarating para baguhin ka, hindi para manatili, kundi para ipaalala na kaya mo pa ring magmahal kahit na sandali lang. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Muli, ako po si Rodolfo. At ito ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kwento, Sir Rodolfo. At sa lahat ng aming mga tagapakinig, sana'y nagustuhan niyo ang kwento ng ating letter sender. Ito po ang inyong lingkod, Miss Love. Maraming salamat. Kasabay ng paghampas ng malakas na hangin sa akin. Humahampas din ang isang malakas na alon sa bato na aking pinagtutungtungan. Sa kabila nun, hindi pa rin naaalis ang aking tingin sa napakagandang tanawin. Ang asul na dagat, ang maaliwalas na langit, at ang mga taong nagtatampisaw dito ay nakakaantig ng damdamin. Sa paghampas ulit ng hangin, nasinghap ko ang napakatapang na simoy ng karagatan. Maririnig din ang paghampas ng karagatan sa pangpang at ang pag-ihip ng hangin. Talagang nakaka-relax ang dagat, lalo na sa isang katulad ko na isinilang at nabuhay sa gitna ng mga naglalakihang mga gusali. Pinapasalamatan ko pa ang dagat nang biglang tumawag ang aking mga kasama. Joanna! Sigaw ng aking kasama. Napatingin ako agad sa direksyon nila. Mag-research ang sadya namin dito. Isa kasi akong OJT student bilang marine scientist sa isang pamantasan sa Maynila. May isa kasi ditong coral ang aming pinag-aaralan sapagkat maraming pag-aaral na nagsasabi na ito daw ay kayang lunasan na ang malulubhang sakit. Kaya kasama ng aming prof na si Helda ay pumunta kami dito upang mag-research. Bumaba ako sa bato na aking pinagtutungtungan na halos ilang metro ang taas at naglakad papunta sa aking mga kasama.
Nang nakalapit na ako sa kanila, nagsalita si Rachel, ang aking pala kaibigang kasama. Bakit ka naman dyan nag-e-emote? Ikaw Wika nito habang natatawa. Pagtingin namin bigla kang nawala. Wika ng isang gwapo at matipuno kong kasama na nagngangalang Kevin. Natatawa naman ang tatlo pa nilang kasama. Nakapwa kasamaan ko sa pananaliksik. Sila si Maria, Ives at Irene na malalapit na magkakaibigan. Bakit hindi pa kayo pumunta sa hotel? Tara na at maghahanda pa tayo sa research. Wika ng paparating na 50 anyos na propesor na si Prof. Felda na namamahala sa amin. Wala namang nagawa kaya sumunod na lahat sila. Sumunod naman ako at nakapunta na sa hotel na pagtutuluyan namin. Galante ang nagpondo ng research namin, kaya kanya-kanyang kwarto ang binigay sa amin. Nag-ayos agad ako ng mga gamit at saka naligo. Matapos mag-shower, binasa ko muna ang guidelines sa research na gagawin namin. Habang ako ay nagbabasa, biglang may kumatok sa aking pintuan. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin si Kevin. Baba na daw, sabi ni Prof. Kakausapin natin yung mga taga-lokal dito. Wika ni Kevin. Sakto naman na nakaayos na ako at ang mga gagamitin sa research, kaya bumaba na kami. Malapit lang ang pupuntahan namin. Sa tabi lang ng hotel. May isang lokal na fishing village. Sa bagay, probinsya. Magkakalayo at barong-barong ang mga bahay doon. Walang semento ang lakaran doon, kaya nakakapasong buhangin at matataas na bato ang nilakaran namin. Buti na lang nakatsinelas ako. Matapos ang ilang minutong paglalakad, nakapunta kami sa isang bahay. Tao po? Jo! Mang Jo! Sabi ng prof namin habang kumakatok. Lumabas ang isang matanda na nasa edad 56 na. Short lang ang suot niya at walang pang itaas, kaya bumungad ang payat niyang katawan at moreno niyang kutis na kulubot na dala ng katandaan. Siya ang magsisilbing guide namin. Ay, kayo pala. Sandali lang po. Umupo lang kayo dito. Hinatak niya ang upuan na gawa sa kawayan at pinaupo kami. Bumalik siya ulit sa bahay at nagdamit. May dala na rin siyang pitsil na may juice, mga baso at tinapay. Pinag-usapan namin kung saan makikita yung coral na pakay namin. Sabi niya, kailangan pa naming mag-dive kasi may kalaliman ang pinamamahayan ng coral na ito. Buti na lang, may diving gear kami. At inarkila na lang namin ang bangka ni Lolo Joe kung tawagin nila. Upang wala ng masayang na oras, pumunta na kami doon. Ilang minuto lang na pamamangka, nakapunta na kami sa lugar. Binaba agad ng matanda ang arko at kami ay naghanda ng mag-diving habang si Maria, Ives, Rachel at Irene ay maiiwan sa bangka. Hahanapin lang namin yung coral, hindi pa namin pag-aaralan. Tara Joanna, lapit ka lang sa akin. Pwede kang kumapit sa akin kung gusto mo. Sabi ni Kevin. Hindi, Kevin. Sumama ka sa akin. Kailangan babae sa lalaki ang pair para kung magkaproblema sa amin ni Joanna, maliligtas ka agad. Utos ng prof namin. Wala ulit nagawa si Kevin kahit labag sa kalooban niya na hindi ako ang makakapartner niya. Tumingin siya kay Manong Joe at sinabi na, "Wag ho kayong sumimple sa kanya. Malalagot kayo sa akin." Pagbabanta niya. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Nagpatuloy na lang kaming mag-dive. Unang tumalon sa dagat si Prof at Kevin. Kami naman ni Manong Joe ay sumunod na rin. Nauna siyang mag-dive at ako naman ang sunod. Halos 10 metro ang lalim ng seabed. Maswerte naman at nakita namin kaagad ang mga isda na nalangoy at halos sandamakmak na corals na binalot ang buong seabed. Hangang-hanga ako sa ganda ng kailaliman ng dagat.
Hindi ko maitago ang aking saya. Tumabi sa akin ang matanda at itinuro sa akin ang isa pang napakakulay na corals. Tinuro niya rin ang isang turtle na palangoy-langoy lang. Hinawakan niya ito, pero sinabi ko na bitawan dahil bawal mong guluhin ang naninirahan sa karagatan. Sumunod naman ang matanda at nag-swimming palayo. Tinuro niya ang isang coral. Iyon ang pag-aaralan namin, kaya agad akong pumunta doon. Tiningnan naming dalawa ng mabuti ang coral. At ayun nga, talaga ang hinahanap namin. Nag-thumbs up ako kay Manong at nag-thumbs up rin siya. Minarkahan ko ang coral at sinave ang coordinates ng lugar. Matapos nun, nagsenyas na si Manong Jo na umahon na kaya umahon na kami. Lumoy kami sa malapit sa bangka upang umahon na. Nang makita kami ni Ibes, kumuha siya ng tali para makaakyat na kami. Pinauna muna ako ng matanda na nasa likuran ko lang. Pinilit kong umakyat pero nahihirapan akong makaakyat. Pumunta sa likod ko si Manong Jo at si Ibes naman ay hinahatak ang kamay ko para makaakyat ako. Binuhat ng matanda ang aking dalawang hita habang nakalubog pa rin sa tubig. Sobrang weird ng pagkakabuhat niya sa akin. Napatingin ako sa kanya pero seryosong mukha ang bumungad sa akin. Susuportahan kita, iha. Akyat ka na, sabi niya. Nakaangat naman ang hanggang bewang ko pero hindi ko pa naahon yung mga paa ko. Akala ko hanggang legs lang pero nagulat ako nang biglang umangat pa ang pag-aalalay ng matanda sa aking likuran, sabay itinulak ako ng pataas. Tila nag-blush ako dahil hindi ko talaga in-expect yun. Sa wakas, nakaakyat na ako. Pero nailang ako sa pasimple ng matanda. Pagtingin ko sa kanya, narealize niya siguro na napansin ko yun. Sorry, iya, sabi niya habang bakas pa rin sa mukha ang pagsisisi. Naawa naman ako sa kanya, kaya sabi ko na lang, sa ano po? Wika ko. Tara, akyat na po kayo. Inabot ko ang magaspang niyang kamay. Nakaakyat naman ng maayos ang matanda at naghintay na lang kami sa bangka. Ilang sandali pa, dumating na si Frof at si Kevin. Inalalayan sila ni Manong Jo sa pag-akyat. Mag-alas 4 na ang oras na yon, kaya pumalaot na kami. Sobrang nakakapagod ang ginawa namin ngayon, kaya diretso kami kaagad sa hotel. Kumain kami ng sama-sama sa baba. Nagkwentuhan pa sila, pero ako'y pagod na, kaya nagpaalam na ako na matutulog na. Umakyat ako sa kwarto ko, naligo ako at nagpalit ng suot. Nakasando lang ako at maikling short. Dahil sa pagod, dumiretso na ako sa kama at natulog na. Pasikat na ang araw nang ako ay magising. Naghilamos muna ako at naisipang gumala muna. Iimbitahan ko sana sila pero tulog pa ang lahat. Ako na lang tuloy ang gumala mag-isa. Naglakad-lakad ako sa gilid ng dagat habang pinagmamasdan ko ang magandang pagsikat ng araw. Iba talaga kapag nakita mo ang araw na nasikat sa dagat kasi nagre-reflect ang sinag ng araw sa karagatan. Sa aking paglalakad, nakapunta ako malapit sa mga kabahayan kung saan namin nakilala si Mang Jo. Sa hindi inaasahan na pagkakataon, nakasalubong ko siya. Nakita ko ng matanda at nagkabatian kami. Magandang umaga, iha. Bati niya. Good morning din po. Balik ko naman. Bakit ka napupunta dito, iha? Wika nito. Namamasyal lang po ako, Mang Jo. Tugon ko. Ganun ba? Bakit hindi ka kaya sumama muna sa akin at mag-almusal? Paanyaya niya. Tinanggap ko naman ang paanyaya niya dahil napapagod din ako sa kakalakad at hindi pa ako nag-aalmusal. Sa labas ng bahay ng matanda, may lamesa doon at doon kami nag-almusal. Magkatabi lang kami at parehong pinagmamasdan ang karagatan habang nag-aalmusal kami ng kanin, isda at kape. Ang ganda ng dagat, no?
Wika ng matanda. Oo naman po, sobrang ganda, lalo na yung mga isda. At kung ano pa man na nakatira dyan, tugon ko naman. Kaso, hinuhuli ko naman sila at binibenta. Biro niya. Napatawa naman ako at sinabi na, kailangan ninyo kasi yun eh. Ayun ho kasi ang kinabubuhay ninyo kaya okay lang. Tsaka mas okay na yun para balanse ang ecosystem ng dagat. Kasi pag walang nahuli sa kanila, dadami sila at magiging salot sa dagat. Maaaring mamatay ang ecosystem natin kaya okay lang yun. Alam mo, hindi ka lang maganda, matalino ka rin. Wika ng matanda. Nag-blush ako sa sinabi niya dahil sa pagkahiya. Hindi naman po, tugon ko. Teka lang iha ha, may kukunin pa ako. May prutas din ako dito. Paalam ni Mang Jo. Nagdala si Manong Jo ng mga prutas. Pakwan, mangga, saging at orange. Ang dami ho niya na, wika ko. Una naming kinain yung pakwan. Sunod naman yung saging. Ngunit habang binabalatan ko yung orange, nahulog yung cellphone ko na tinabi ko lang sa lamesa. Kukuhain ko sana yung cellphone ko, pero hindi ako kasya dahil hindi naman maiusog ang lamesa o upuan. Kaya humarap ako kay Manong at yumuko para mapagkasya ko ang sarili ko. Nagkasya naman ako at nakuha ko ang cellphone ko. Buti na lang nabuhang ina ng lapag. Kaya hindi ito nabasag. Nang babalik na ako sa pwesto, nahuli ko na grabe kung makatingin ng matanda sa pagkakayuko ko. Yun pala ay lumuwag ang neckline ng sando ko. Nang mapansin niya na nakatingin ako sa kanya, ay umiwas ito ng tingin. Ikaw ha? Lolo ka na nga at uugod-ugod. Pilyo ka pa rin. Bulong ko sa aking sarili habang nakangiti. Gayunpaman, pinagwalang bahala ko na lang. Bagkus, nagpatuloy kami sa pag-aalmusal at pagkukwentuhan. Napagkwentuhan namin ang buhay niya. Balo na raw siya at ang kaisa-isang anak na babae niya ay nabuntis ng maaga. Iniwan kay Mang Jo ang apo niya sa pangakong babalikan din sila ng anak niyang babae, pero hindi na muling nagpakita pa to. Dahil doon, ang 5 years old niyang apo ang kasama niya na lang sa buhay. Sa kasalukuyan ay natutulog pa to ng mga oras na yun. Sa aming pagkukwentuhan, nahuli kong pasulyap-sulyap na naman si Manong Jo sa katawan ko. Pero hindi ko yun ininda. Bagkus, mas lalo pa nga akong yumuko na para bang gusto ko siyang paglaruan. Isang oras ang nakalipas. Nagising na ang apo ng matanda na papasok sa eskwelahan. Kaya naman naghanda na ang matanda at ako naman ay bumalik na sa mga kasama ko. Saktong-saktong nandun na ang lahat at nag-aalmusal na. Tinanong nila ako kung saan ako pumunta. Sinabi ko naman na naglakad-lakad lang. Nag-almusal kami at naghanda na rin para sa research. 10 a.m. Sinimulan na namin na mangolekta ng corals. Dahil collection ang gagawin namin, umupa kami ng mas malaking bangka na tulad ng ginagamit ng Coast Guard. Si Manong Jo ulit ang nagmaneho. Hindi ako kasama sa paglusong dahil nagpumulit na sumama yung naiwan kahapon. Hindi na rin sumama si Prof, pero binabantayan niya yung pagkuha ng coral sa bangka. Si Mang Jo rin ay hindi kasama na nasa loob lang ng cabin. Nagpaalam ako na pupunta ako sa cabin para ihanda na yung gagamitin sa research. Sa cabin, nakita ko na nakatayo ang matanda sa harap ng kontrol ng bangka. Nakatingin siya sa labas at pinapanood ang activity namin. Manong Jo, tawag ko. O iha, tugon niya. Kumusta na po kayo? Okay lang, bakit naparito ka? Nag-aayos lang po ako ng mga gamit namin. Wika ko. Magpapatulong lang po sana ako sa inyo dito eh. Hindi ko kasi kabisado yung lugar. Sige, tara't upo tayo dito. Umupo kami sa isang bench at itinuro ko ang mapa. Dahil malakas ang hangin,
Nilagay ko sa aking hita ang mapa at binatak ang mapa. Ngunit hinahangin pa rin kaya talagang hindi makita yung itaas na parte. Kaya naman hinawakan ni Manong Joe ang dulo ng mapa. Habang nagpapaliwanag ay naging pilyo yata ang matanda. Tila napapahaplos siya sa tuhod ko kunwari at nawawala sa pwesto ng mapa. Bukod pa roon, panay ang sulyap niya sa akin. Halos wala na siyang pakialam kung mahuli ko man siya. Ako naman, kaysa sa mainis, lumakas ang tibok ng puso. Umangat ang balahibo. Nag-iiba na rin ang temperatura ko at pansin ko na ganun din ang matanda. Teka lang po may itatanong lang ako kay Prof. Wika ako sabay mabilis na tumayo at umalis. Bakas naman sa mukha ng matanda ang pagkadismaya. Pero nawiwirdohan talaga ako. Bukod pa roon, baka mahuli kami. Tamang-tama namang nagsibalikan na yung mga kasama ko para mag-break at ako naman ang susunod na magdadive. Matapos ang ilang oras na pagkolekta ng mga corals, pinoproseso na namin ang mga to at pinag-aaralan. Then umuwi na kami bago pa magdilim. Napagod kami kaya nagpahinga muna kami. Ako naman ay dumiretso agad sa kwarto and then natulog. Nagising naman ako sa pagkatok sa pinto. Sino yan? Wika ko habang papatayo pa sa kama. Si Rachel to. Binuksan ko ang pinto at nandun nga si Rachel. Tara B, sama ka. Baba tayo. May kasiyahan sa babae. Pag-anyaya niya. Kahit na ayaw ko magsumama, hinatak ako ni Rachel at pilit na pinasama ako. Sa baba, nandun na lahat ng aking kasamahan, pwera lang kay Prof na ayaw talagang sumama dahil sa tanda na nito. Inakbayan ako ni Kevin nang makita niya ako, pero agad ko namang tinanggal ang pagkakaakbay niya at umiwas. Kita sa mukha ni Kevin ang inis. Para putulin ang masamang atmosphere, nagpatuloy kami sa kasiyahan. Sa labas ng hotel, may outdoor bar doon. Maraming tao na nakabikini attire ang nasayaw at nagiinuman. Samot-saring mga kumikislap na ilaw ang sumisilaw sa akin. Samahan mo pa ang napakalakas na tugtog. Agad na nakisali sa saya ang mga kasama ko, pero si Kevin mukhang nalapit sa akin kaya agad akong umalis at humalo sa may crowd. Pumunta pa ako sa gitna para mailigaw lang si Kevin. Nagpapatintero kami sa mga nagsasayawan na tao. Sinisigurado kong hindi ako nasusundan ng ninuman kaya hindi na ako nakatingin sa daan kaya ako ay bumangga. Ako lang ang napatumba habang nakatayo pa rin ang nabangga ko. Sorry po, wika ko habang natayo sa pagkakatumba. Pagtingin ko, si Mang Joe pala to. Iha, okay ka lang? Tanong nito. Kayo pala yan, sabi ko sa kanya. Bumalik naman sa aking isipan na may tinatakbuhan ako. Tara po, huwag tayo dito mag-usap. Wika ko sabay hila sa braso ng matanda at naglakad ng mabilis. Sa paglalakad namin, pumunta ako sa batong pinuntahan ko nung una akong pumunta dito. Dali-dali kaming bumaba sa ilang metrong bato na yun. Una ay si Manong ang bumaba. Tapos inalalayan niya ako upang makababa. Buti na lang low tide nun, kaya may tubig pa naman sa ilalim ng bato. Kahit gabi na, pinagliliwanag pa rin ng buwan ang dagat. Kaya nakakakita pa naman kami dun. At isa pa, yung ilaw sa bar abot pa dito, pero hindi na ganun kalakas. Hindi na rin masyadong rinig ang maingay na tunog mula roon. Kami lang ang tao doon, kaya perfect spot to. Wala na rin si Kevin at malamang hindi na ako nakita noon. Sino bang tinatakbuhan mo, Iha? Tanong ng matanda. Wala ho. Scammer lang na may ino-offer sa akin. Pagsisinungaling ko. Ayun lang pala. Tara, upo ka, Iha. Dito na lang tayo. Pagmasdan ulit natin yung dagat sa gabi naman. Paanyaya ng matanda. Kumuha siya ng isang sako doon at inilatag sa tabi ng bato. Pareho kaming nakaupo doon at sumandal kami. Hindi naman matalas o marupok ang bato,
na pinagsandalan namin kaya okay lang. Doon, pinagmasdan namin ang karagatan. Sa pagtingin ko sa tanawin, agad na kumuha ng aking pansin ang mapayapang kalangitan at idagdag mo pa ang kalmadong alon na siya namang nagpakalma ng aking puso at nagbigay ng kapayapaan sa gitna ng dilim. Kahit narinig namin ang tugtog sa bar, nangingibabaw pa rin ang tunog ng mga alon at ang aming katahimikan. Maya-maya pa, umihip ang napakalamig na hangin. Kahit nadama ko ang lamig, pawang nag-aalab naman ang aking damdamin. Nakasando lang kasi ako at maiksing short. Si Manong naman ay nakashort na pang basketball at t-shirt na luma at maraming tastas. Kaya nung nadikit kami sa isa't isa, naramdaman ko ang kanyang balat. Napansin namin yung dalawa, ngunit mas lalo pa kaming naglapit. Unti-unti namin napapansin ang weirdong feeling para sa isa't isa. Sa kabila nun, pareho pa rin kaming nakatingin sa karagatan. Ngunit ang presensya na ng isa't isa ang aming tinatansya. Naramdaman ko na komportable ako sa taong to, kaya unti-unti akong sumandal sa balikat niya. Sa kabila ng edad, pansin ko pa rin ang maskulado nitong braso. At nasisimoy ko rin ay ang amoy araw niyang kabuuan, pero hindi ko yun alintana. Ang ganda ng tanawin no, wika ako sa kanya habang nakasandal. Hindi naman nagsalita si Mang Jo, kundi makuhulugan na tingin ang naging tugon niya sa akin. Agad tuloy kong napatingin sa kanya. Parehong seryoso ang aming mga muka, hanggang unti-unting naglapat ang aming mga muka. Palapit ng palapit, hanggang sa nagdikit ang aming mga labi. Napaatras kami ng ilang segundo upang pagmasdan ng isa't isa, pero muling binigyang laya namin ang halik ng bawat isa. Masasabi kong mahusay si Manong. Iba siguro talaga kapag matanda na. Yumakap ang matanda sa bewang ko at namalayan ko na lang ang pagbaba ng kanyang halik sa aking leeg. Kaya napasandal pa ako sa may bato. Sa puntong yun, hinayaan kong kalasin ng matanda ang mga suot ko sa gitna ng dilim. At sa ingay ng dalampasigan, ay pinagkaloob ko sa matandang si Mang Jo ang aking sarili at dangal. Halos mapadpad ako sa kawalan at mapatingala na lamang. Hindi ko akalain na may ibabat-bat pa pala ang matanda sa kabila ng edad nito. Sa katunayan nga, ay nahigitan niya ang ex ko sa lahat ng aspeto. At nang gabing yun, ay walang pagsisisi kong binukas ang aking binti para sa uugod-ugod ng lalaki na halos masiraan na sana ng bait sa nakaw naming sandali. Nang biglang, "Joanna!" Tawag ni Kevin. Hinahanap pa rin pala ako ni Kevin. Istorbo naman. Tumayo ako at muling sinuot ang short ko. Mahirap na, baka mahuli pa kami. Si Mang Jo rin ay nawindang at nainis si Storbo. "Tara, sa ibang lugar tayo iya," sabi ni Mang Jo habang nakangiti sa akin. Nginitian ko naman siya at tumango. Nang makalayo na, nagtawanan kami habang tumatakbo. Nakapunta kami sa kabahayan kung saan nakatira si Manong. Madilim ang paligid at tahimik ang lahat dahil maagang natutulog ang mga tao dito. Kaya maingat lang kaming naglakad. Pagdating sa loob, agad na kinandado ni Manong Jo ang pintuan at sinara ang mga bintana. Sinindahan rin niya ang lampara para magkailaw. Maliit lang ang bahay ng matanda. May maliit na sala na may sofa na gawa sa kawayan at lumang TV, tapos kusina agad ang makikita. Sa tabi ng sofa na gawa sa kawayan, makikita ang nag-iisang kwarto na maliit lamang. Kortina lang ang nagsisilbing pintuan ng silid, kaya kita ko agad na natutulog ng mahimbing ang apo ni Mang Jo. "Shh, tahimik lang. Ayusin mo na yung sofa dyan." Tinuro ng matanda ang sofa na gawa sa kawayan sa labas na pwedeng higaan. Alam ko na ang nasa isip niya.
Nilagyan ko ito ng sapin at unan. Lumabas naman si Manong Jo, buhat ang natutulog na bata. Natawa naman ako. Gagawin talaga lahat, no? Wika ko sa aking isip. Nilagay niya roon ang natutulog na bata. Agad naman kaming nagtungo sa silid, dala ang lampara. Nilagay ng matanda ang lampara sa lamesa na nasa loob ng kwarto. Agad naman siyang lumapit sa akin at doon ay naging saksi ang 4 na sulok ng kwartong yun kung paano ko pinagsawaan at dinala sa kawalan ng matanda. Naging abala kami sa isa't isa nang bigla ay may nag-crack. May nasira sa kamang kawayan ni Manong dahil sa gigil. Nag-crack ang paa sa kanang bahagi kaya nag-slide kami ng kaunti sa kanan. Buti na lang, hindi tuluyang nasira ang kama. Sa kabila noon, hindi namin pinansin ang nasira. Bagkus ay hinayaan namin ang aming mga sarili na tugunan muli ang aming pangangailangan. Hanggang sa makontento kaming dalawa. Sobrang ganda at sexy mo, Joanna. At higit sa lahat, may maamong mukha ka. Hindi ko akalain na papayag kang makatabi ang isang katulad kong matanda na. Kahit yung asawa ko dati, hindi ganyan kaganda. Kaya napakaswerte ko talaga. Pag-amin ni Manong. Pareho kaming pagod ngunit kontento ni Manong Jo ng gabing yun. Salamat, Iha. 2 dekada na akong nag-aantay ng katulad mo. Wika niya habang yakap-yakap ako. Wala ho yun, Manong. Wika ako sabay kiss sa lips niya at sa noo niya. Ilang sandali pa ay tuluyan siyang nakatulog. Ako naman ay nag-cellphone muna. Iniisip ko kung paano nga ba nangyari ang lahat ng ito. Nasikat na ang araw nang ako ay magising. Bigla akong naalala yung mga kasamahan ko kaya nagbihis agad ako. Pilit ko manggisingin si Manong. Tulog mantika pala siya, siguro dahil sa pagod. Saktong-sakto na hindi pagising ang mga kasamahan ko pagbalik ko. Nag-shower ako kaagad. Napatingin ako sa may salamin at naalala ko ang nangyari kagabi. Kakaiba yun at alam kong hindi ko yun makakalimutan. Ang matandang yun, hindi ko akalain na sobrang agresibo pala pagdating sa kama. Matapos maligo, nagpalit ako ng suot at umidlip. Kalahating oras lang ako nakatulog dahil kumatok si Rachel. Tinawag ako para mag-almusal. Habang nag-aalmusal, "San ka pala pumunta kagabi, Joanna? Bigla kang nawala," tanong ni Kevin. Napatingin naman sa akin ang lahat. Bumalik na ako sa kwarto. Hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan talaga. Palusot ko naman. Kaya pala hindi na kita makita. Hinanap kita kung saan-saan kagabi. Nasa kwarto ka lang pala. Wika ni Kevin. Matapos nun, nag-iba na ang topic ng usapan namin habang nag-aalmusal. Ilang oras matapos kumain, naghanda na kami sa aming research. Mainit ang araw, kaya pinagpawisan ako. Isama mo pa ang aking pagkapagod kagabi. Naglalakad pa lang kami papunta sa daungan nang makita na namin sa di kalayuan si Manong Jo. "Magandang umaga." Bati ng mga kasama ko sa kanya. "Magandang umaga rin sa inyo." Wika ng matanda. Halata naman na patingin-tingin siya sa akin at nginingitian ako. Ako naman ay umiiwas ng tingin kasi baka mapansin nila. Sa kabila nun, hindi na kami nagpahalata sa aming mga kasamahan kaya umasta kaming parang normal lang pero hindi ko pa rin maitatanggi ang pagkailang sa bawat tingin ng matanda. Lumarga na kami at nangolekta ulit kami ng mga corals. Kasama ako sa mga nagdive kaya wala kaming masyadong interaksyon ng matanda. Gayun pa man, minsan ay nagkakasulyapan kami. Buong araw lang kami nangolekta ng mga corals. Nang dumidilim na, tsaka na kami dumaong sa Pampang. Sa pagdilim naman ng paligid, meron namang bright idea na bumuo sa aking isipan. Abala ang lahat sa pag-aasikaso sa mga nakolektang corals nang lumapit ako kay Mang Jo para makausap siya. Nagtungo ako sa cabin. Malayo pa lang ako na patingin na agad ang matanda sa akin. Agad siyang lumapit at niyakap ang bewang ko. "Ayos ka lang ba?"
Wika nito sabay halik sa aking pisngi. Ngiti at kurot naman sa pisngi ang ganti ko. Kailan kaya ulit, Joanna? Wika niya. Ano ka ba? Baka marinig nila tayo. Sabi ko habang nalayo sa kanyang bisig. Nang biglang may tumawag sa akin. Joanna, patulong naman dito. Tawag sa akin ni Prof. Inabot ko ang isang papel kay Mang Jo at sinabing, mamaya na lang ha. 9 p.m. Hintayin kita. Sabay ngiti. Sa papel na yun nandun nakasulat ang room number ko. Umalis na ako ng cabin at agad naman akong sumunod kay Prof. Matapos naming magligpit, bumalik na kami sa hotel. Dumiretso naman agad ako sa aking room. Naglinis ako ng kwarto at inayos ang higaan. Nag-spray din ako ng pampabango. Then palihim akong pumunta sa convenience store. Doon, bumili ako ng merienda at surprise ako para sa matanda. Dali-dali akong bumalik pagkatapos bumili. Nag-shower agad ako. Ilang oras ang lumipas. May kumakatok na sa pinto. Dinungaw ko muna kung sino ang tao at si Mang Jo na ito. Agad ko siyang pinatuloy. Hinata ko agad ang matanda sa loob ng kwarto ko. Polo shirt at pantalon lang ang suot niya. Hindi na maganda ang kondisyon nito. Sa kulay palang kupas na. Tinignan agad ako ng matanda mula ulo hanggang paa. Yayakapin na sana niya ako, pero tinanggihan ko siya. Tinakpan ko ang bibig niya. Shh, kalma ka lang po. Sumunod naman siya na parang alipin ko. Diyan ka lang ha. Utos ko sa kanya. Pinag-antay ko siya sa tabi ng aking kama. Inabot ko sa kanya ang isang basong tubig at isang tableta na kakailanganin niya para sa makabuluhang gabi. Inumin niyo ho, sabi ko sa kanya. Iha, bigay mo na lang kaya sa akin yung isang banig para wala nang tulugan. Biro niya. Sira? Ma-overdose ho kayo dyan. Wika ko at sabay kaming nagtawanan. Nang gabing yun, ay muli kong hinayaan ng matanda na magsilbing asawa niya. Nahandang ibigay lahat at ganoon din siya sa akin. Yun ang huling gabing magkasama kami ng matanda at alam kong hindi namin yun makakalimutan. Alam mo, mamimiss kita Manong. Sabi ko sa kanya habang magkayakap kaming dalawa. Napansin ko naman ang lungkot sa kanyang mga mata. Lumulubog na ang araw. Nang kami ay pauwi na sa lungsod sakay ng bus. Habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw sa bintana, naaalala ko si Manong Jo. At habang inaalala ko siya, alam kong mamimiss ko siya at hinding-hindi ko siya malilimutan. Hanggang dito na lamang po at paalam.